Kahit na umuulan, wala pa rin patid ang kilos protesta ng mga taga-Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Dumalo ngayong gabi sa pagtitipon ng INC si Senadora Amy Marcos na nagpatutsyada pa sa administrasyon. Live mula sa EDSA White Plains sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang tao dyan? Kasi nagpapatuloy pa rin itong rally na isinasagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA White Plains sa Quezon City. Kahit nga mayat-maya pa rin yung ambon at tuloy-tuloy ang kanilang programa. Sunod-sunod ang mga kantahan at pagpapatugtog ng mga awitin. Magpapatuloy pa bukas ang protesta matapos aprubahan ng Quezon City LGU ang permit. Base rito, gaganapin lamang ang protesta sa kahapaan ng White Plains Avenue patungong Temple Drive mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May ilang mga personalidad din ang umakyat. Kabilang dyan ang lawyer-vlogger na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pumarap din sa mga nagrarally si Senator Amy Marcos. Sigaw ng senadora sa kanyang talumpati, "We are one." Manhid daw ang gobyerno na walang pakialam sa hirap na dinadanas ng mga mahihirap na sektor tulad ng mga magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senadora, tulog daw ang gobyerno at lasing sa kapangyarihan. Nagkukunwari raw itong gobyerno na hindi nakikita ang mga ebidensya at mga testigo, kabilang ang 18 Marines na nagsalita ukol sa umano'y maleta scheme sa flood control scandal. May papugsada rin ng senadora sa nakatakdang pagpupunta ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos sa official visit mula bukas hanggang July 4. Ito ang bahagi ng kanyang pahayag. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Sa bilang ng Quezon City Police District as of 9:15 p.m., higit 15,000 ang bilang ng patuloy na nakikilahok. Patuloy ring mabagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Sa northbound, nagsisimula ang pagbagal ng daloy ng trapiko mula dyan sa Boulevard hanggang dito sa White Plains. Pero pagkalagpas na, tuloy-tuloy naman na ang usad ng mga sasakyan. Sa southbound naman, moderate to heavy ang traffic dahil meron ding mga sasakyang nakaparada sa EDSA. Babagal ang daloy sa southbound mula sa Boni Serrano hanggang Connecticut. Luluwag lang paglagpas ng area ng White Plains. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Oo, Dave, I understand, simula bukas ng alas 8 ng umaga pa lamang magsisimula yung permit na ibinigay doon sa mga kapatid natin na INC na magrarally. So bukas magiging legal na yung kanilang kilos protesta dyan. Pero anong plano nila ngayong gabi since bukas pa lang naman talaga meron silang dokumento? What's their plan overnight? Kasi sinusubukan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa mga leader ng grupo kung magpapatuloy ba ang programa o itutuloy na lang bukas. Pero sa paglalakad natin kanina, may ilan tayong nakitang nagsiuwian na, pero marami pa rin yung nananatili rito sa lugar. May ilan tayong nakitang naglatag na ng upuan at mga trapal sa sahig. Base. Pero as we speak, ongoing pa rin ba yung ginagawang programa dyan sa EDSA? So ngayon, narinig mo sa background ko ay tuloy-tuloy nga yung pagpapatugtog ng mga musika at patuloy rin yung mga nakikilahok sa rally dito sa lugar. Mase. Dave, I think ang gusto malaman ni Mase kung pamorningan itong rally ngayong gabi. Kasi kung alas 8 nga ang simula ng permit bukas ng umaga, what does that mean for tonight? Sila ba'y magdi-disperse at mag-uwian at pabalik bukas o tuloy-tuloy yan pamorningan? Sa kansa natin, mukhang pamorningan na yung mga tao rito sa lugar kasi meron nga tayong nakita na kanya-kanya na yung paglalatag ng upuan, meron nang naglatag ng trapal, meron nang nakahiga habang ine-enjoy yung sunod-sunod na bahagi ng programa. So tingin natin, Bob, ay mananatili
yung mga rallyista dito sa lugar. Balik sa iyo, Bok. Okay. Do we expect anybody else, any other personalities to speak dyan sa rally ngayong gabi o bukas na yung susunod? In other words, what else is happening right now dyan sa entablado? Oo, Bok, meron nga tayong narinig na impormasyon na posibleng pumunta rito si Senator Rodante Marcoleta. Pero sa ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng impormasyon mula sa kanyang staff. Patuloy pa rin tayo sa paghihintay kung makikilahok pa talaga rito sa rally ang senador. Balik sa iyo, Bob. Alright, maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.